nga pagtuon karon. Well, ang aton nga ginabasyan amo gid ang tawag nga pagtulunan, no? Nga among naga-equip o kung nagahatag kapag-unan, kaligunan sa aton pagkilala sa Dios, no? Nga din nga nagaligon ka tawag ba nga of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kay kung walay pagtulunan ng isa ka Kristiyanon, wala sa pagsulundan. Hindi sa ginatawag ang mga tradisyonal ang tradisyonal ba nga Domingo karon di ato kasimbahan tapos kana mga legalistic pagin nga tawag nga ay may sorse imo nga pantalon di pwede na hindi na madawat sa Ginoo o kon dapat nakapurma gid ka. Oh. And then karon ko na mo na kaluoy kaning pobre no kung wala sa ikasarang no nga amo nang pinakadabi sa may gisi wala tawag nga simba. Okay. So dapat nga sa atong ginapamagi nga aragit sa pagtulunan amo ang kapag-on ang imong pagkilala sa Dios. Kilala mo gid ang imong nga Dios. Sige, sa atong pagsugod mag-pray ta, check sa atong kagalingon, no, na something to confess, nga isugid nga sala. Pagkauman sina, pasalamat sa Ginoo as in everything, give thanks unto the Lord. Then igatingo ko ang pagkampo. Sige, let's pray. Sa imo blaan nga may, salamat kayo sa mga higang ginatag nimo sa amon of setting ourselves nga sa dinga sa pagtuon sa mga pulong nga may ara sa pagintindi kag may ara gid sa tawag ang teaching ministry sang Balang Espiritu. Nga sa imo nagampo kami sa teaching ministry kag pamatuod sang Balang Espiritu sa mga kamaturan nga makatag sa amon kayuhan ginatawag nga divine good nga sa kag praying man nga may ara kami sang ginatawag nga sa imo nga pamaagi ginatawag nga espirituhano nga mga pagintindi sa imong mga pulong na makapalit kami sa among Kristiyano nga pagkinabuhi. Growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kani siya mo tanang ginasalig. Salamat kayo sa prinsya sa matag isa. Salamat kayo sa panahon na sa imong kadayawan of keeping on to be like Christ. Kani sa imong grasya sa pamagi ginadangop na ng ginasalig na sa imo ginampo pinagis ka ng Jesus Christ. Amen. Okay, so atong tanaw gyapon ginatawag angelic conflict. No, ang ginatawag nga pakigbatok ni Satanas sa Dios, no? Kay isa ka dipinsa nga siyempre gitawag na siya nga Satanas, no? Nga gihukman sa Dios nga habag siya sa linaw nga kalayo. So ang tanang nga paghukom sa Dios wala na sang kalainan, wala sang kalahian, no? Nga kung anong gihukom dito ginang padulungan, no? Nga sang isa ka tawo para karon sa aton sa una nga bahin siyempre makaintindi ka sa pulong sa Diyos kung anak ka na sa Diyos nga sa pagtuo nga si Jesus Christ Diyos ang mga pag-emphasize tapos nagbayad sa atong mga sala siyempre nagpakatawa siya tapos namatay siya sa unon o nabanaw si katatlong adlaw ni kaib sa langit kag yara sa kamot sa Diyos nga amahan no, sa Diyos nga amay amo ng kaluwasan kag human sa kaluwasan among ginatawag nga Kristiyano ang pagkinabuhi nga sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos kag sa pagtuo kag may application sa imong natawag Kristiyano nga pagkinabuhi. So ang Christianity dili ka makalihok kung dili dapat o angay o kung dili angay sa pagtulunan. So may naadyoy pagtulunan. Dili basta lang nga nagkristohanon ka tungod kay nagtuo ka kay Jesus Christ no sa iyang persona kag buhat sa cross. Nahimo kang Christian tapos basta ka lang maatog simba tapos mutumbo ka lang mukanta. Ang point dira nga asa ang pagtulunan. Kay Kristiyano di na sila nga magkanto lang sa simbahan kang magkanta dira tapos tawag ka nga Christian nga amo na ang pagkinabuhi no Christian way of life no dili dapat na ay pagtulunan kang ma-apply sa imong nga kinabuhi mao na nga nagahatag og kapag-unan kag mao na naga-inline nagahatag sing isang katadlungan sa among Kristiyano nga pagkinabuhi sa aton pa kung may ara sa mga doktrina na pod kay remember nga atong pagkig-away dili dugo ni kag sa lawas kundi sa espirituhano nga bahin nga amo na nga dili ka may ara ka sang kapag-unan sa imong ginatuohan tungod kay may ara ka sang ginatuohan nga pagtuon nimo amo ang pulong sa Dios ang pagtulunan sa aton pa kung wala mo natun-an ang imong Biblia wala nagahatag sa imo sang kapag-unan kay tungod kay may Biblia ka pero hindi mo maintindihan. So may ara sa pagintindi. In other words nga nakilalaan mo ang imong
Diyos. So amo ni mga pagtulunan nga sa atong karon mao ang ginatawag nga pakigbatok ni Satanas sa Dios o kon angelic conflict mo sa ato nga pagpadayon. Kag remember nga tun-an naton nga sa idalom sa duta, no? Nga amo ni siyang porma. May ara sang mga tawag na nga impyerno nga halimbawa Abraham's bosom. Sa daan ni siya nga katipan kag sa time ni Jesus Christ o kon paradise. So ang mga tumuloo wala pa sa langit, naa pa sa dalom sa duta. O ginatawag ni siya nga sa Hebrew nga Sheol o kon Hades sa Greek. Kag may ara ni sang kanang hulot o kung may gap, may gulf. Dire. Amo na nga ang ara sa impyerno nga tawag nga torment o kung sa kasakit. Prasong the rich man a Lazarus. Makita niya si Lazarus. Makita niya. Pero karon din na niya makita. Kay tuan na ni kani siya gidala na ni Jesus Christ sa langit. O diri na sa langit. So, hindi na niya makita sang rich man tumagranon si Lazarus. Tapos may ara Tartaros. Tapos may ara sang Abyss. Amo na sa dalom sa yuta. Now, remember nga nagtuon kita sa Genesis chapter 6. Nga gikuha tong mga anghel nga upod kay Satanas kay tungod kay may ara sang ginatawag nga pagsupak kay nag-asawa sila sang tawo pero karon di na sa matabo kay ato gitugutan lang sa Dios para sa pagpamatuod nga mali ang ilang o konsala ang ilang ginahimo nga nag-asawa sila sang babae nga tao nga hindi pwede nga hindi angay so gipriso to siya katong fallen angels nga naa sa kay Satanas sa Genesis chapter 6 o gidala dito sa Tartaros o kon ang pagbadbad gyapon sa mao gyapon ang ginatawag nga impyerno o kon hell sa English. Mo gani na nga kung wala sang eksakto nga pagtulunan nga sa pagtudlo, pag-communicate sa pulong sa Dios, hindi mo mahibalaan kung ano siya sa eksakto nga pagtulunan. Amo nang nagabalik kita sa Hebrew, Aramaic kag Greek. Kay ang Bible amo na dira ang pagpadayag sa eksakto nga pamulungan. Sa ginasiling bala nga sa pagpangusisa. Ang ako na po din gina-introduce nga ang pagtuon sa Bible siyempre responsibilidad sa sang manunudlo, pastor, teacher o kung teacher, siyempre kung evangelist sa mga hindi magtotoo nga sa pagpadayag sang eksakto nga pagbadbad nga sa eksakto nga sa pag-intindi sa Bible. Kumbaga pa, tungod kami ara sa sang Hebrew, Aramaic kag Greek, hindi ni nga kung bright ka, ikaw lang ang magtuon. No, hindi. Kaya wala nagapili ang Diyos sa tao. Amo na nga ginaedukar niya ang tao sa eksakto nga pag-intindi kung unsa ang pulong sa Diyos. Tungod kay Hebrew, Aramaic kag Greek. Kano lang, ano lang. Di ko kay elementary lang ko, di ka, wala ko ka eskwela elementary or high school, or dapat college ka. Kadamo kay isang college nga wala ko kabalo sina. Pero ara na sa pagpadayag kung ano ang eksakto nga bots kanon sa pulong sa Dios. Now, makita nato na siya. Amo na ng problema kung ara sa Ilonggo nga badbad. Pero kung sa English may ara sa ibang nga mga Biblia, may ara gid nga giklaro nga Tartaros na siya. Ini. Halimbawa ni sa 2 Peter 2:4, no? Back up ta. Ikaduhang Pedro 2:4. 2 Peter 2:4. Amnang ginaedukar kita sa mga pagtulunan.
Diyos wala gani magkaluoy sa mga anghel nga nagpakasala kundi iya sila gitagbong sa impyerno sa diin ging kadinahan sila sa kadudulman nga nagahulat sang adlaw sang paghukom. Okay. So ang dira impyerno, bisan sa King James is hell. Hell gyapon siya, impyerno gyapon. Pero ana na kung tawag nga record purposes, kung sa record pa nga sa mga pagpangusisa dire, makita naton dire nga ini siya Tartaros gid siya. O kung tanaw nimo sa Greek, paras ni karon no kani dire hell ara. So ana siya is Tartaros. Tartaro. Ara siya for record purposes nga makita nato kung ano ang pagbasa. Ang problema lang kayo sa Cebuano daw lugo ba to nga Bible sang una, lugo nga Biblia nga iya sang Cebuano. May ara dito sang Greek pero sa Ilonggo wala gid no, iban wala, impyerno gyapon tanan ra. Ang bad King James man sa or ano. So now amo nang problema para karon sa akon kung paano ko siya maklaro sa nagapamati. Maka na siya is Tartaro. Pero kung sa pagpangusisa, Tartaro gid siya. Sa Cebuano, among lang gihapon siguro na. No? O impyerno gihapon sa Cebuano. So amo nang problema sang ang pagpadayag, pero ina siya Tartaro. Bisan makadto ka pa sa samot na diri ka sa Greek, ang mga pagpakita ay gwapo gid unta, may kuno, may projector no, makita nimo kung anong grasya ti amo na Tartaro. Mag-agi na siya sa kwan. Siyempre sa kuryente. Tempa. Ari gali Tartaro. So, for record purposes, amo ni siya Tartaro. Amo ni siya sa Greek Tartaro. Tartaro. Kani siya mga sa record nga buting ganon. Kani siya Tartaro. Tartaro. Kay isa man gon nga pagpangusisa, agay mo base gay mo imo lang na istorya ana ba. Gawas. Pero Tartaro gina siyang pangalan. Tartaro. Now, Tartaro, so Greek siya nga pamulong. Tartaro. Sa Greek. So amo na siya isa ka pamatuod. Kaya lang, siyempre, gibad-bad. Pero kung sa English, bisan pa siguro sa Young's Literal Translation, may harap yapon siya sang Tartaro na pamulong. May posibilidad lang. So, ula ko sa gitanaw diri sa cellphone. Nung Young's Literal Translation. Pero kung sa murag sa laptop, murag may harap sa e-sword. Okay. So, gidala na gid ni siya, magusto kag sa hindi, dito gid sila sa Tartaro. So, ang impyerno, ma-plus up tayo no nga siling kay si Satanas ara kuno sa impyerno, tapos sa mga demonyo ara sa impyerno. Lain ra ba ang doktrina nga daan naanda na ba nga mga pagtulunan? Pagkatapos ang impyerno karon kakalayo ara ang mga demonyo dito. Tapos may sungay para ba? Gasigap ang mata. Tapos ano na may tinidor, damo playbo may ikog. Tapos ang mapatay nga hindi tumuloo dito sa impyerno, so ara si Satanas kaara mga demonyo? No, hindi. Wala. Butsing ano nga kung mapatay ang hindi tumuloo, sa impyerno lang na siya dito sa iyang kasakit, diri lang na. Kaya ang mga demonyo ara sa Tartaro, katong na priso nga dito natabo sa Genesis chapter 6 nga nga gipreso sila tungod sa ilang violation nga pakigsupak kay nangasawa sila sang lalaki, sang tao nga babae. Amo lang na. Ang abis wala pa naunod. Nga impyerno
nga ang mga demonyo katong sa tong ipasulod ni Jesus Christ sa kwan sa mga baboy, ang reklamo nila nga, Jesus, ayaw anay mi hukma nga dalo mo kami sa abis. So lain na po na sa klase po nga impierno nga padulngan sang mga masalin na nga yawa nga pamulong fallen angels. Ang harang abis yung pastor nga kadadalman. Nga pero kung isasaon nimo puros ni sila kadadalman. Puros kadadalman. Oh, kaya lang Sa ang- lang ang pag-ihibalo lang nga ang sa Tartaro nga ginpangalanan nga impierno para to sa Genesis chapter 6. So hindi sila ginula sila gindala abis. ang mga demonyo nga ara sa Tartaro nga dalon sa abyss, no, hindi lain pod. So karon tong sa tong may baboy nga gipasulod dito ni Jesus Christ ang mga demonyo, dili po to sila dalon sa Tartaro, kay lain pod ang ilang pagsupak o kon ang paghukom sila iba pod klase nga ginataw nga paghukom. Pero sa katapusan sa kasaysayan sang tao nga pag-abot sa katapusan nga diri ang Great White Throne Judgment, ang paghukom sa Dios dira sa ilatanan parehas na sila ang mga fallen angels. Nga paghukom isa na sila tanan nga dalon sa Lake of Fire. Kag ang ari po diri nga mga hindi tumulo kay Jesus Christ, hindi tumulo nga buti nga nga wala sila nagtuo nga si Jesus Christ Dios, nagbayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod kag nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Ang wala nagtuo sina ari diri sila sa inang kaantos torment, mga pag-antos na dira, no, nga sa ila lang na dalon man ni sila sa Lake of Fire sa ulahing adlaw, tsaka sa paghukom sa ila sa Great White Throne Judgment nga sa mga unbelievers, no. So gina-emphasize gina nga sa pag ang wala nagtuo kay Jesus Christ nga siya Dios, tapos nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod kanabanan sa katatlong adlaw, nagkayap sa langit kaya ito sa kamot sa Dios nga Amay, na gina hatag sang sina nga higayon kay nga man kay damo man gatuo kay Jesus Christ pero wala nagatuo nga siya Dios. Gatuo man kami. Gatuo gani pero hindi nga sa pagtuo nga si Jesus Christ Dios. Dapat tuuhan gid niya nga si Jesus Christ Dios. Bisan pa wala pa siya sang pag-intindi o kung sa mga paghangop nga sa pagkilala nga si Jesus Christ Dios, pero dapat magtugi siya nga sa pagdawat nga si Jesus Christ Dios. Kag isa man nga sa isa na kapagpadayag nga bisan pa sa mga nagtuo kay Jesus Christ, paras na karon tong kawatan ka ng kriminal. Kay mas bugat siya mo kriminal ang kawatan. Paras tong kriminal sa kwan. Katong sa tuo nga kamot ni Jesus Christ sa paglansang sa ibabaw sa cross. Ano nagsiling siya? Ginoo. Pang magsiling gani ka Ginoo kay Jesus Christ, nagapadayag na nga nagtuo siya. Pero katong manggaranon nga nagsiling nga ang Kristo sa kami sa hindi naog ka sa cross ulit ang sila niya. Atong isa sa wala. Wala siya nagtawag nga Ginoo. Wala. Bisan pa ang maparisyon, kay wala sila nagatuo, nagatawag sila nga maestro, rabbi. Mao nila pagtawag. Bisan tong manggaranon nga nagsiling sa kay Jesus Christ nga masiling ta siguro nga maestro. Basta wala siya nagsiling nga Ginoo. Nga ano akong buhaton nga para maluwas ako. Ano siling ni Jesus Christ? Magtuo ka sa kasuguan ni Moses sa madaling istorya. Nga hindi ka mangawat, hindi ka magbutig, magtaka sa mga ginikanan. Tapos magtawag ka sa mga silingan, ana. Ano silingan sa tong manggaranon? Yan nabuhat ko naman na alin sa pagkabata ko. O kung halin sang natubuan ko sumbot, nagsunod ako sina. Pero wala gyapon sa sang kasiguraduhan nga maluwas siya. Ano silingan ni Jesus Christ pagkaulahi? Kay manggaranon siya, ihatag ng imong kwarta sa mga pobre. Dito, wala siya nagpati. Wala siya nito. Pwede ba na, mo na kwarta ko noon yung ihatag mo. Para lang makaagong ka sa kalawasan. Pero hindi, tungod nga maghatag siya sa kwarta, maluwas siya. No, hindi.
But sing ganon, nagpaidalom siya sa otoridad ni Jesus Christ. So kay kung ginahatag niya iyang kwarta sa mga pobre, nagatuo siya kay Jesus Christ. Pero kaya iyang gintuuhan nga makahatag dakong bilis iyang kinabuhi, kwarta man. Dapat pa lang filosofiya karon nga, kung wala ka kwarta, di ka mabuhi ba? Ha? Kinahanglan karon may kwarta ka. Para mabuhi ka. Para sa karon, pagkaon mo. Di ka bakal. Wano da imong gastuson. Ang kuya, pagit kung mapadoktor ka. Te karon, di mo na madawat. Kaya dapat kwarta jud para mabuhi ka. Wala kay pacemaker. De. So, ang filosofiya kalabanan karon, kung wala kay kwarta, kag wala kay mga gamit kung ano ang kinahanglan din na, di ka mabuhi. Ang filosofiya dira, saan pila gid ka edad ang gusto mo? Isa ka gatos? 100 years old? Pila man? 150 years old? 150 ka tuig? Pila man? 200 years old? Bebe. Basta gusto mo nga mabuhi ka? Kaya unsa man day ang imong ginawa to as kwarta? Kung hanggang may kwarta ka, mag-abot 500 years old ka, 1,000 years old, hala. Sino ba gusto mabuhi? Sina? Pila? 1,500 years old? Hala, basta magsano na lang kay mabuhi man ka kung may kwarta. Pero ang problema mo ni, kay may katapusan man kayang kinabuhi, bisa magkinaano, o magkinaunsa, ang seguridad sa imong eternidad. Ang eternity mo na imong siguradon. Kay bisa magkinaunsa, magkinaano, matiwasan man tanging tanan. Karon mabomba ni sa nuclear rin unsa anuhon mo na karon. Sangkon mo lang pero lupok lang gihapon. No. So wala atong mangranula siya nito. Kay kung nagtuo siya sa Biblia, kung nagatuo sila kay Jesus Christ, nga kapaidalom sila sa otoridad ni Jesus Christ kung ano siya, kung sino siya, magsiling na siya nga Ginoo. Amo na ka konkreto ang pulong sa Dios nga sa pagkilala mo sa isa ka tao. Pero karon niya hindi. Damo man kasi nga Ginoong Hesus. Pero kulang sa pagtulunan, walay pagkilala. Dami sing nga diri tuon ka mo diri pangusisa, pamangkot mo, banggaan na ita. Ano tawag ni? No? Nga sa pagkilala kung ano gid ang kamatuoran, kay kamatuoran rang isyong. Now, so kung ano man sa bad dira, pras ng NIV diri. So sayang literal translation sa NIV sa notes. Kuya kay ang mga Bible damo klase sa bad Amo na maklaruan nimo dira. Pero amo lang nakita kay nakabalik kita sa original nga lengguwahe. Ang problema lang ang pagbadbad sa Ilonggo o Cebuano. Kay wala may iban siguro nga pamulong. Kay sa Ilonggo wala gid katag. Sa Cebuano arang-arang. Kay may na say King James nga Bible na ay New American Standard Bible nga Bible kag may ara sang NIV nga Bible. No, kag isa pod may mga notes na sila dira. Amo nang pinakasay dira. So, bisan magkinaano, tartaros gina siya, tartaro. Nga ang mga impyerno. So, remember nga sa tradisyonal nga mga pagtuluhan, walay demonyo sa impyerno nga diin ang mga hindi tumuluo nga ara sa impyerno. Wala. Kag isa pod si Satanas karon kag ang iban nga mga fallen angels gasaka panaog pa na sila sa langit sa karon pasang nahitabo kay Job gasaka pa na panaog pero pagabot sa tribulation nga paghukom sa Dios sa ila nga sa limitasyon nga sa paghukom sa Dios sa ila hindi na sila kasaka sa langit pagabot sa tribulation nga 3 and 1 half. Amo na may limitasyon na ilang kinabuhi sa mga fallen angels. Tungod kay nahukman naman na sila sa Dios sa una pa. Nahukman na sila. Karon kumbaga pa nagapatuyang gapahala pa na sila
No, tungod kay ginapamatud-an pa sa Dios nga ang iyang paghukom angay gid nga mapaimpierno o kon ma lake of fire sila angay gid. So ginapamatud-an pa sa Dios. Pero nahukman na sila. Amo na ambot kung iban magtuon sila gali kumbaga pa matingala ka ba no? Nahukman na nga na pagibutang sa Dios. Dios man ka siya. No, ang atong ginatun-an karon amo nang ginatawag nga pakigbatok ni Satanas sa Dios. Ginatawag nga angelic conflict. Nahukman naman sila. Tungod kay gitawag na si Lucifer nga Satanas, kag ang mga anghel nga nag-upod sa iya nga tatlo ka bahin, mga malaglagon o kung mga demons. Amo na nga gintagna sa ila, gintawag na sila nga amo sina kay amo na ilang kahimtang. Kay kita nga mga tao samtang buhi pa, wala pa ang ginatawag nga paghukom. Samtang buhi pa. Kay may ara kita sang aton nga kahilwayan, desisyon sa pagtuo kay Jesus Christ nga palangit o kung hindi pagtuo kay Jesus Christ nga sa Dios nga mapaimpierno. So sa ilang nga tsansa sa ilang kinabuhi sa mga anghel, nahukman na sila ang nagtuo kay Jesus Christ. Ginatawag nga elect angels, mga pinilian nga mga anghel nga masilingta nga luwas o kung sa Dios na nga bahin kag kay Satanas kag ang tatlo ka bahin sa mga anghel nga nag-upod kay Satanas nahukman na nga yara sa kay Satanas. No. Tapos na sila nahukman na. Kaya lang isa di ka pa matuod amo na hambal ginaton nga siling ginatawag nga angelic conflict o kung pakigbatok ni Satanas. Nga gusto ni Satanas ipamatuod nga ang paghukom sa Dios tama gid. Kay para sa aton makasiling ka ba nga ang tanang nga paghukom sa Dios tama? O kung sa iban nga mga tao nga sa pagkilala o kung hindi man sa Kristo pagka-Kristohanon ang paghukom sa Dios tama? Para sa karon ang tao mapa-impierno ba? Amot lang, mareklamo ba sila sa paghukom sa Dios nga mapa-impierno siya? Ano kuno? Kasi kumareklamo sila, hindi mo kuha sila nga hawa sila ka maan mo. Ano ka na ginawa mo man? Gata gani, giluwas mo, may gugo niya, giluwas mo, ako ayaw. Ngano nga papa-impierno ko? So, sa kinaisang tao, kag isa pod, sa isa ka pamagit, tungod kay may ara sang old sin nature, reklamador ged, no? Sa makinano. Mudipinsa man sa iyang kagalingon nga tama, o kung mudipinsa man sa iyang kagalingon nga mali. Tama nga tama o kung tama ka mali. Mudipinsa sa iyang kagalingon, no? Pero kay may talaksan man ang Dios, may nga subong ang Dios ang nagaluwas, amo na ang ginatagya si Jesus Christ nga paagi sang aton nga kaluwasan, hindi sa maayong buhat. Nga kung nga maghimo kita sa maayong buhat para maluwas, hindi. Kaya ang tanan nga maayong buhat ato na kay Jesus Christ. Amo na ang pagitindi kung anong ginatawag nga kaluwasan. Pilagi bala ka pulong sa Dios dira nga kung imo si saon nga magtuo ka lang. No, ang tao magngita sa iyang pamagi nga kung paano siya maluwas nga sa tawhanon nga kagalingon nga maghimog isang maayong buhat. Makahimo ba ka sa maayong buhat para sa imong kaluwasan? No, para sige na no si saan ko nga ginhatag sa Dios ang kasuguan ni Moses para sa pagtuman sina mahimo ka nga maayong tao nga maluwas ka. Tama man gid. Pero kay wala sang may makatuman sa kasuguan ni Moses. Ano kung si Pablo pa? Ano pagtuman mo ka ang kasuguan ni Moses halin sa Dios balaan na kag ikaw makasasala. Hindi ka pwede makatuman sila bisan anuhon mo kahimo sa maayong what? Bisag sige pag atok simbahan. Hindi na makatag sa imo sang kaluwasan nga mahimo ka nga maayong tao, nga maayong buhat. Kay ang tao makasasala. Amo gani nga si Jesus Christ ang nakahimo tungkay wala siya sang sala, wala sang dagta sang sala, wala siya old sin nature. So ginbutang sa iya ang aton sala, pero ibutang pud sa aton sa mga tumuluo kay Jesus Christ ang iyang pagkamatarong. Natawag nga imputation ba? Kay ban masiling pud nga
Ngano nga ibutang man sa akon ang sala ni Adan, nga wala man ko sito sang minahimo. Nga? Okay, ang tungod sa sala ni Adan mo gibutang nagsulod sa kalibutan, ang sala ni Adan amo nang ang tanan makasasala. Wala ko hilabot sitong ginhimo ni Adan nga sala, ngano nga ibutang man na sa akon. Amo na nga ang tawo di kahimo sa maayong buhat. Pwede ka da mahimo nga sa tanaw sang tawo nga maayong buhat na. Kay wala ka wala ka nagmarites. Wala ka nangawat. Wala kay violation kung ano man dira. So luwas ka? No, hindi. Kaya ang imong maayong buhat na bunga na sang dagta sang sala. Bunga gyapon na sa binuhatan gyapon na sang imong pagka makasasala. Kay ang talak sang San Dios nga maayong buhat, balaan. So may duha ka bahin sang maayong buhat, tawhanon nga iya nga sa magkamakasala, kag maayong buhat nga iya San Dios nga balaan. Amo gani nga si Jesus Christ ang paagi sang kaluwasan, kay gihukom ditong aton nga ang daan nga kinaiya sang sala, ginukom dito sa iya ang atong nga mga personal sins. Tapos sa pagtuon nimo ginbutangan kaniya sang hingpit nga pagkamatarong. Amo to na karon nga maayo na imo mga binuhatan. Ginbutangan ka man sang eternal life, kinabuhi nga iya sang Dios. So duha ka kinaiya sang Dios ang ginbutang sa mga tumuluo kay Jesus Christ. Nga sa pagtunga si Jesus Christ Dios, nagbayad sa atong masala sa ibabaw sa cross, namatay sa unod kag nabanhaw sa katatlong adlaw, nagkayap sa langit kag yaras tong kamot sa Dios nga amay. Amo na klase nga pagtuo. Pero kung butangan ang tao sang hingpit nga pagkamatarong sa Dios, hindi magreklamo, no? Pero kung ang sala ni Adan ibutang sa tao, mo reklamo kay wala sila abot to. Oo, tapos butangan. Pero ana kung may matawo nga hindi sa similyas ng lalaki naghalin, kadi matarong siya eh. Kasi Jesus Christ wala naagi sa similya ni Joseph. Wala. Dito lang siya ginmold, ginhimo nga tao sa similya ni babae. Kaya ang sala pinagigit sa kay Adan. Okay. So amo na mga anghel sa Genesis chapter 6. Nibutang dito sa Tataros kay pagkahukman na sila sa pagkaulay nga adlaw. So kay dapat hindi nila ginhimo to nga nangasawa sila sa tawo nga babae. So plus ni karon sa 1 Peter 3:8 at 3:18. 1 Peter. Okay. 1 Peter 3:18. First Peter 3:18. Kay si Kristo mismo napatay sing makaisagid lang tungod sa mga sala. Isa ka matarong nga tao para sa mga di matarong. Agod nga madala niya kamo sa Dios. Ipatay siya sa lawas pero gibuhi siya sa espiritu. Okay. So si Jesus Christ nakoon gayna nga namatay kay isa tungod sa aton mga sala. Ngano namatay man siya tungod sa aton mga sala? Kay ang sala naton ginbutang sa iya. Nga siya ang nagbayad sang aton mga sala. Kay hindi man ta kabayad sang aton mga sala. Kay tungod kita makasasala sang hindi pa kita luwas. Pero karon kay luwas ka na, hindi ka na makasasala. Anak ka na sang Diyos. Amo nang address ni Pablo dira nga balaan nga mga utod. Balaan. Kay tungod kay ang balaan nga espiritu ara na sa imo. Bisan pa ang God the Father kag ang God the Son nagapuyo sa atua. Kay tungod kay anak ka na sang Dios kag isa po na gintawag po nga mga santos.
ang mga tumuluo kay Jesus Christ kinatawag nga mga santos. Kumbaga pa, ordinahan man ka or hindi sa mga pastor o sinodera, ginatawag ka nga santos. Kay anak ka na sa Diyos. Tungod kay ang tawag nga ang Diyos nga Amay kag Diyos nga Anak kag balaan nga Espiritu ara sa imo. Ginsilyuhan ka sang balaan nga Espiritu. No? So ginbutang kay si Jesus Christ po dito, ginbutang po ang atong mga sala nga sa paghukom sa iya. Amo na nga diri sa ulahi gipatay siya diha sa unod apang ginbanhaw diha sa Espiritu. So ang pagbayad niya sa aton mga sala ginatawag siya nga spiritual death. Espirituhano nga kamatayon kay paghukom siya nahamulag siya sa Dios. Amo na nga siling ni Jesus Christ nandito siya sa ibabaw sa cross nga ano to? My God, o Diyos ko, nga aging patabayaan mo ako. Tungod kay ang sala ginhukom kay Jesus Christ nga wala siya sang sala. Pero amo nang sila nga ginimpute, ginbutang sa iya ang aton mga sala. Amo na nga siya nagbayad. Pero gibanhaw diha sa kapan ginbanhaw siya sa Espiritu. Nga man tungod kay angay gid siya nga nagbayad o kon ginatawag ba nga ang Dios nga Amay nakontento sa pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala kay wala siya sang dagta sang sala. Kaya ang tao bisan ano kahimo sa maayong buhat nga sa iyang nga bisan ano katarong sa tao dili yun na siya madawat sa Dios nga Amay nga mga pagbayad. Tungod kay ang tao maka sa sala. Manauban ang ilang filosofiya pod nga kung sa ulahi nga pagkinabuhi masilin na lang nga gatinga na nga ginupasila ako sa akong mga sala kay guna-una po siya nga mapalangit siya. Hindi amo na ang pamaagi sa ginatawag nga kaluwasan nga kung wala kay sala mapaimpyerno ka kano gali karon mapalangit ka kay wala ka sang sala. Ang tao mismo siyang kagalingon makasasala bisan magkinaunsa. Mintras nga di siya mutuo kan Jesus Christ, makasasala siya. Pero kung magtuo siya kay Jesus Christ, mahimo siyang anak sang Diyos. Hindi na siya makasasala. Nga anak na siya sang Diyos, dili na siya makasasala tungkol kay anak na siya sang Diyos. Muna nga silyado ka, gipuy-an kita sang balaan nga Espiritu. So, muna natabo kan Jesus kasi ibaw sa cross. Now, ang problema diri ining 19 nga diha ni ana usab miadto siya og miwali sa mga espiritu didto sa bilangguan. Wala po gibutang diri nga bilangguan nga sa Tartaros ba o kon sa torment. Siyempre wala po gibutang ang Abraham's bosom o kon paraiso nga sa mga niluwas. Siyempre, hindi po si Jesus Christ makato sa abis kay ulay demonyo dira sa abis. Sa panahon ni Jesus Christ, wala pa. Kay sa tribulation pa, mabutang diri kwan nga may sulod na demonyo. Nakato siya sa prisuan, priso. Kay kung sa English, prison, ang Cebuano, bilangguan. Sa Ilonggo da, priso? Binilanggo gihapon. Ano galing dra binilanggo man sa imo? Bilanggo ang gyapon. Wala gid priso gali nga Ilonggo. Di ba bilangguan Cebuano gino? Cebuano gid. Ti Tagalog bilangguan man. Wala gid priso. Ano na Espanyol? Piniriso. Now, ang gikatuan rin ni Jesus Christ, mga espiritu nga ara sa bilangguan. Kay may ara, isa kabat nabatian ko. Nga kuon niya, pero ambot lang ko, nasipyat ko sa pagpaminaw sa iya o ano ba. Nga wala ko nagiliwat. Nga nagkato daw siya dire sa mga hindi tumuluo.
Kay nga man, nagiwalihan niya nga para maluwas. Siyempre, ginahukman na, ginapatay na mo. Kay, it is appointed for a man once to die, after death, judgment. It is appointed. Butanggit sa tao, nga ang tao mamatay. No, it is appointed for a man once to die, mamatay gid ang tao, misang magkinaunsa. Bisan, pila imong edad ra, pila ka libo, mamatay gid ang tao, bisan magkinaunsa. May limitasyon mo. Kay nga bala ang tao mamatay tungod sang sala. May ara kita sang dagta sang sala. Pero sang si Adan, wa pa naghimo og sala dito sa garden sa Eden. Wala sila sang kamatayon. Wala. Amo na nga ang edad ni Adan siguro sa garden sa Eden, billions of years na yung edad. Kay tungod wala sang dagta sang sala. So walay limitasyon. Pero sa Hebrews chapter 9, nagsiling nga, it is appointed for a man once to die, mamatay gid ang tao, paghuman sang kamatayon, maghukom. Hukom dayon na. Kay dira ang limitasyon sa tao mo. Sa tuwan pa, wala pa'y paghukom sa Diyos sa tao mapalangit o mapaimpyerno. Samtang buhi pa. Walay paghukom. Wala pa sing pakalantuan. Kanang di pa siya ipalangit kung ang tao buhi pa nga luwas, o kung ang tao hindi pa mabutang sa impyerno, kung ang tao hindi luwas. Kay nga man, kay buhi pa mo. Pero may kasiguraduhan nga luwas siya. Pero pag ang buot kalkulan si kanon diri nga, once nga ang tao mapatay na, tapos na iyang kinabuhi. Buot si kanon nga, kung luwas siya, langit siya. Hindi na siya makuha mapaimpyerno. Bisan pa iyang mahimo dito. Kung sa bagay, nalak. Nalak ang iyang una-una. Sarado na iyang una-una nga ara sa permis sa Diyos. Kag ang tao man nga hindi nagtuo kay Jesus Christ, pag human sa kamatayon, impyerno na. Hindi na siya makuha dira. Wala na siya pag-asa. Amo na iyang katapusan. Now, nagkadto diri si Jesus Christ sa prisuhan nga sa mga espiritu, bisan ano pa ibutang niya, unsa man, breath of life, when espiritu yuma, o kung masilini mo bisan pa kalag pa siya nga soki, nga sa pagtanaw sini sa 3:19, nagkadto na siya sa Tartaros. Katong mga demonyo nga halin sa Genesis chapter 6. Now, kung nagkadto siya sa Tartaros, ano naman iyang himuon dito? Tiga mo nagibutan rin mo, nagkadto gid. Amo na pangusisa mo sa Biblia na po. Ate, minus ang gahom sa Diyos. Wala hindi dapat makaiskapo na, kay gamana ng Diyos. Tapos ining Tartaros, hindi po niya matungkad. Kung ano man ang gahom sa mga demonyo, kay sila may mga gahom na sila, hindi nila matungkad ang gahom sa Diyos kung ano kadalom ang ginatawag nga Tartaros o kung impyerno. Hindi nila matungkad. Kung sa bagay, kung amo ni ang kalibutan, imposible nga hindi siya matungkad, no? So ginapakita lang nga gamhanan ang Diyos bisan sa ila kag sa tanan gamhanan gyud ang Diyos. So nga sa eksakto nga nagkadto si Jesus Christ diri sa Tartaros sa pagpadayag, kay nganong iya padayag tungod kay ang ining mga demonyo nga ara sa dalaw ni Satanas, gasalig sila nga madaog si Satanas mo sa gahom san Dios. Nganong hindi sila magsalig sa kay Satanas nga kunog gamhanan sa kay sa Dios? Nganong hindi sila magsalig? Nga mag-upod sila dira kung wala sila pagsalig. No? Ha? Igasalig sila nga mas gamhanan ang si Satanas kaysa Diyos, nga madaog ni Satanas ang Diyos.
Pero lagi sila nahimo no, gidala sila ni San Dios sa Tartaros. Sa aton pa, tungod kay nagkadto dira si Jesus Christ sa Tartaros o kon sa prisuan, nga ginasiling nga sa Tartaros sa pag-proclaim o kon sa pagpadayag nga si Jesus Christ o kon ang Diyos sa Diyos nga pamagi nagmadinaugon. Kumbaga pa, si Satanas ninyo, pirdi na, dito na sa lake of fire, nga tinuod gid ang paghukom sang Diyos. Kumakom ng paghukom sang Diyos, wala pagituga ang kalibutan. Paghukom niya kay Satanas, ano na ta karon? 2024. Hindi na mabali ni Satanas. Kung saan o patong eternidad nga nagligad. No? Nga kung amo niyang kasaysayan sa tao, amo ni si Adan, saan o pa ng paghukom sang Diyos dira? Sang Diyos kay Satanas. Hindi na mabali nga sa pagpadayag sang Diyos nga pagtugan niya kang Adan. Sa pagpamatuod nga paghukom niya dito gid sa lake of fire hangtod sa karon 2024. Siyempre kung saan od ang rapture. Tapos tribulation, sikang kami ni Jesus Christ. Millennium. Hindi gina mabali. Ginapamatud-an sa Diyos nga iyang paghukom kay Satanas. Tama gid. Kung baga pa, sa ulahi nga katapusan sa kasaysayan sa tao, malukso na lang na si Satanas sa lake of fire ba? Ikaw mga demons. So, sa aton pa kaning 1 Peter chapter 3 verse 19, ang priso nga gikatuan ni Satanas ani Jesus Christ diri sa Tartaros, wala na mo pag-asa, gagasalig pa kamo. Kay ngano nga nagkadto siya sa prisuan nga sa Tartaros nga wala sila pag-asa? Kay wala ni sila ga-operate. Samantala ang iban nga bahin sang 1/3 sa mga fallen angels ari di sa palibot. Ang mga fallen angels ari di sa palibot. Siyempre, ginatake niya. Kada tumuloo, ginatake niya according to ranks. Suno sa rank ko sa imong pagtulunan, ginatuoy siya na. Amo nag-isa may ara may makato sa imo dira nga kung ano man iya sikta o ano man ang iyang profesyon na balion niya na ang imuhang pagtulunan. Kaya pakikaway naton diri sa mga filosofiya, sa mga tradisyonal nga mga pamaagi, kung ano dira. Amo na nga ang mga Kristohanon nga wala sang pagtulunan, walay doktrina, Bible doctrine, matuis gid siya kay wala siya sang may bambarugan, wala siya sang may tindugan o kung kapag-unan sa iyang pagkakristohanon. Do personal nagapamangkot lang ta do nagapamangkot ta ngano nag-Christian man ka. Ano bot singanon sa pagkakristohanon? Ano imo pagsulundan? Ano man ka nga pagkakristohanon? Ano kada? Tungod kay amo ni imong sikta, sulod ka na simbahan, Christian ka na kuno. Kay may pangalan nga simbahan mo, Christian. Sulod ka dira, kanta mo dira, o ano ba, tombo ka mo dira, kamang, ligid, ano, pagawas. Ti Christian ka. Ano imong igawi? Hindi makita sa imong pagka-Christian. Dapos lang ko na sa iban nga mga sikta, kung mongha, ano daw mahuna-unaan mo kung mongha ko no? Ha? May mga picture ka mo sa mongha? Di ba daw nagabayo man na sila nga daw, daw madre. Di ba? Tapos, ano sila? Daw kalbo, may balbas. Kaya mo nang ilang identity mo, amo na ang pagkilala sa ila. Nga kung may magtapos sa ila bayo daw, limba makita nimo nga daw orange man na ilang bayo, no? Kung makita nimo, uy munga na. Pero kung may mga sa dalan nga may mga colors, mga technicolor dira, may kasal. Amo na ilang celebration. So, doon mo makilalang kung ano siya nga tribo, ano siya nga reliyon, suno sa ilahang mga gawi. Pasang iban nga mga grupo nga ginatawag mga conservative. Mabala mo man sila kung ano na nga maana na sila.
kung mabalaan mo ilang doktrina, simpre ka na sila, mga kuha na sila, kanang daw magaligalistic ba? Paldagig ka, hindi ka pwede magpantalon, hindi pwede mag-short. Pero ka-short ko na sila, bisang kapalda. Eh, lagi ni tinting rin kasal sa mga to, Muslim ulit to, no? Walang balik islang sunod. May mga plug-plug. O, di. Oo. Kaya ay, longgo na. Di kaya Dapat mga Muslim na. nagpa-adapt siya dito eh. Amo na. Kaya mga flag, wala ako dito. Oo. Undin tama na. So, amo nang sa aton dire. Hindi Pasko ako din, kasi Oh. kabaho. May balaan kung halos pa lang nga sa mga pag-intindi sa mga pag-ibalo kay sobra kita 100 tribes mo. Dapat mabalaan nimo kung ano klase. Mas kamukha ni sila. Basta karon siyempre prasa mag gather ka mga ideya. Wala si Rosle magsiling ka piu-piu libon. O babalaan ka, uy, kuan siya ba mo na. Ang mga pamulong ko dong adano mga tayon, mga tamo, mamatong. Kabalo ka na kung anong mga identity nila, ibalaan mo. Same gyapon sa Kristyanismo. Amo na nga kung ano ang mga na-adapt nimo sa imong una-una sa Kristyanismo. Kasi nga Kristyan na sila kay ano ni kay ang bayo kuyo kayo, ano ba? Amo ba ang Kristyanismo? Pero makita na po nimong batasan, di na po dili sa Kristyanismo. Hanggang bayo lang. Kay conservative, mga legalistic. Kaya puro ang point nato din nga dapat may arag ka sang pagtulunan. Kay or else, kung wala ka pagtulunan, ignorante ka sa imong pagkakristohanon. Wala kay kahibalo. Dapras balakot sa kwan? Sa silinga, kung gina siya mo, kadungkan gina sila mo, kay boy gina siya, o kay batasan niya, kay boy gina mo. Anak gina siya, o apo na ni ano. Tungod kay may identity, nakilalaan mo na nga, amo na siya mo. Kay nga aman, nga makilala mo nga na siya, kay dito yan ang nakuha. Sin, yapon sa Kristyanismo. Kay hinundawan lang nato, ang point ko diri nga, ang pagkakristoano, hindi siya pataka. Hindi siya pataka. Kay kadto ka na simbahan, ano ka Kristyanismo ka dira, kung dito ka na pud ka. Kaya ano ka Kristyanismo pud ka. Tingalain mo na lang isa na ng sapyak. Kung kadto po ka diri, Kristyanismo ka. Kag kung diri ban sa ato mag-Kristyanismo, amo na mga Kristohanon. Tapos kung mag-istorya na iba yung doktrina, uy, hindi lain man. So dira ni mo pamatunan kung ano iyang pagka kung masiling kung ano iyang mga pagtulunan nga ginatawag siya nga Kristohanon or hindi Kristohanon. So, amo na dire. Nakato si Jesus Christ sa Tartaros. Nga sa pagproclaim, pagproklamar nga si inyong Satanas ang leader ninyo. Kaya siyempre mo nang leader sa mga demonyo mo. Si Satanas perde na. Kaya nga naman, tungod kay si Jesus Christ nagbayad na sa aton mga sala, namatay sa unod, ug nabanaw sa ikatatlong adlaw. No? Kag labaw sa tanang nagkayo sa langit, kag yara sa tuong kamot sa Dios nga, amay gindawat siya. Kung tanaw nato na nga pagdawat sa iya, hindi sa iyang pagka-Diyos, kundi sa iyang pagkatawo. Nga hinumdum nato nga si Jesus Christ, sa iyang kinaiya, siya is God, man. Nga pagbayad niya sa aton mga sala, sa iyang pagkatawo, dili sa iyang pagka-Diyos. Nga pagbayad niya sa aton mga sala, gindawat siya sa Diyos nga Amahan. Nga nakontinto ang pagbayad, o kung nakontinto ang Diyos nga Amahan sa pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala. Pero ayaw hinumdumi. Wala silang bala nga, gatoon kita sa pagkakristohanon. Tilain mo na ilaya. Ayaw hinumdumi. Ayaw hinumdumi. Ayaw kalimti na si Jesus Christ, Diyos tao, God man, hangtod sa walay katapusan. Kaysa pagka-Diyos ang Diyos, siya lang ang Diyos nga nagpaka-tao nga sa pagbayad sa atuang mga sala. Kag sa iyang pagkatao, wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos. Pero Diyos siya. Kaya lang wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos para makaagaw kita sang
kaluwasan nga siya magbayad sa aton mga sala. Amo man ang tsansa ni Satanas nga isa ka butang nga wala siya nagreklamo nga Ginoo pabor-pabor man ang ginahimo mo nga ang ikaduha nga persona sa pagka-Dios ng pagkatawo pero Dios gyapon siya nga siya ang pagka-Dios. Wala siya nagreklamo. Si Satanas ngano nga si Jesus Christ nahimo nga ang ikaduha nga persona sa pagka-Dios nagpakatawo kag wala niya gingamit ang iyahang pagka-Dios. Kumbaga pa inosente po si Jesus Christ sa iyang pagkatawo. Ang iyang limitasyon nga una-una naagit sa pagkatawo. Kay kung ako bago na anong una-una ni Satanas? Perdihon ko ni siya ba? Parehas kay Adan sa garden sa Eden. Kay si Adan sa garden sa Eden, sang wala siya nagimo sa sala, balaan siya mo. Wala siya sang dagta sang sala. No, hindi. Naa sa limitasyon gyapon sa ilang bokabularyo ang limitasyon nga mga gawi. Sa kaalam daw pares ba kabataan sila nga daw ay sila sila nga kaalam. Nga tawag inosente wala kay sang kabalo? No, hindi. Kay kung inosente siya, hindi mahatag sa iya ang sala sa pagkaon niya sa bunga sa trib na nalin subgodan. Gibil desisyon jud niya nga sa pagsupak sa mando sa Dios naagi siya kay balo. Hindi pwede. Karon ngano nga mangilad man si Adan? Mao po ni. Ngano nga nagpailad man ang babae si Iba ba? Ngano nagpailad ang babae sa kay Satanas kung wala siya kay balo? Ano pailad man siya? Pasang bata ba? Ang bata, paras ka si butang nato nabi si Chloe no? Kung wala siya kay balo, hindi mo na siya mailad. Wala siya kay balo mo. So hindi makredit siya, hindi mabutang sa iyang sada kung wala siya kay balo. O paras na karon. Ang bata nga walay buot, dalon mo na sa palengke, halimbawa sa Kmart. Magkuha na dira. Masiling mo ba na ang kawatan? Ha? Hindi mo na kung sino yung kawatan. Kaya ang tanan nga mga kawatan na ay buot. Na ay sila kay balo. Nga sa ilang pagtago. Puro ang bata, mapasagad mo na o makonsider nimo ba? Ang tawag ba lang ano ganyan, makonsider ganyan nimo kanang mapawalang sala ang bata tungod kay wala siya sang buot nga nagkuha siya. Pwede nga ang nanay, tatay, angkol o magulang nga magbayad na pasensya lang na. Ano dakpon man na sang pulis? Kung nagkuha siya sang mga tsokolate raw ano? Kay wala kay inosente siya. So, di ko magtuo. Basta karon. Tungod ba kay si Adan o kon ang babae, hindi siya kablos ang ibisi. Mango? Wala man ibisi sa ila to, wala oo. Wala sila alphabet. Ngano nga ibutang man sa Dios ang sala kung inosente? Si Adan o kon ang babae. Bebe. Kaya dira na siguro sila nakabalo sa pagkaon na ito sa bunga sa kahoy siguro. Pero ang mando amo niya hindi sila magkaon sa bunga sang tree of the knowledge of good and evil. Period. Hindi gin magkaon. May inosente ba na nga mabutang? Ha? Ano pagbati nila unsa man nagmango sila nga wala na intindihan. Kaya mo nang mando ina lang nga sentence. Hindi ka mo magkaon sa bunga sang tree of the knowledge of good and evil. Period. Wala na. Sa aton pa kung magkaon ka sina mapatay ka sigala yon. Tapos wala na. Wala na sa ibang nga kondisyon. At Ginoo damo makabi pasikot amo. Sila nang ganyan lang siguro tong bahay ite. Yan lang ang Hindi. Satanas nga
kung makaangkas niya, maalaman ka para sa Diyos mo. Ginkuan man gud niya. Ang pagsulod man gud dito nga amo to na sila nga nailad ang babae tungod kay ang mando sa Dios nga patod gidungangan niya nga hindi tandugon. Same gyapon nga prinsipyo na nga pamaagi sa pagkinabuhi. Nga kung imong dungangan ang pagtulunan, nato isang imong Kristiyano ang pagkinabuhi. Para sa nagyapon nga pamaagi. Mas lisod gani ko karon kung hindi ka magtukib. Ha? Mas malisod kung tanaw nimo, mas malisod. Kay kadamo sa mga theologians, damo sa nga tawag nga mga Kristohanon, damo Biblia. No? Dito isupatot na mo. Amo lang na, di ka magkaon sa bunga. Englishon talang tree of the knowledge of good and evil. Kay surely you will die. Period. Wala na. Ang pagsupak mo sila nga mga meat lang dira. Amo na makahimo sa imo sang sala. Ang nahitabo dito nga walay pagka-inosente sa ila. Kay si Adan nagtuman gid siya sa mando sa iyang asawa. Nga nagsupak gid sa Dios. Wala ba kaintindi si Adan to nga pagsiling sang Dios nga hindi ka magkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil kay mapatay ikaw. Kag ang problema pag nga patay kay mot man na sa Hebro. Sa kamatayon mapatay ikaw. Kung badbadon ta na nga mahamulag ka sa Dios kag mapatay ka sa unod. Amo na nga klaseng kamatayon duwa. Espirituhano nga kamatayon nga pagkamulag sa Dios kag mamatay ka sa unod. Sabto nga panahon, pastor nga, tuwa ito sila nakasala nga, di manduan lang, Ginoo nga, lukpa niya sa inyo mga kaliwat. Ang kaliwatan nga, pag nandun ng supak, nga wayo lagi sa dati, iisip sa Diyos nga sala daw. Kay wala man sang silot. Wala may kondisyon dito. Pagkuon sa Dios nga lukpan nyo ang kalibutan, magdamo ka mo dira. Wala man sang silot to nga kung hindi sila magdamo. Wala man. Amo man na sila nga. Kung baga pa amo ni ang sitwasyon. Lukpa ninyo ang kalibutan nga magdamo kamo. Pero kung di ka mo magsugot, wala na may mo. Inyong desisyon na. Amo to na kabo. Ang problema sa sunod nga sugo sa Dios nga hindi ka mo magkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Kung magkaon ka mo, ano problema? May silot, may kondisyon. Mamatay ka mo sa gilayon. Pero ang paglukop, wala'y kondisyon. Kung hindi sila, wala lang. Wala pagsupak dito, pastor, no? Sa din, Sa atong lukpa. Lukpa ninyo sa kaliwat ang... may supak eh. Wala sila nagdamo mo. Nagmando ang Diyos, nagkuhan ang Diyos nga, sige, lukpa niya sa inyo mga kaliwat. No? May pagsupak. Wala sila nagdamo. Pero wala sang silot. Wala. Wala'y kondisyon. Kung baga ka sa tao, makuungati, labod mo, kung di ka mo Amo. Pero kuya, siyempre damo naman ang hitabo. Kay kung nanganak ang babae, sang wala pa nakahimo sala si Adan. Sinlisto sila. Wala sang dagta sang sala. tao magpapabilin. Hindi sala. hindi na kinanglan sa kaluwasan. Amo nang gwa. Tapos pag human kaon ni Adan sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, nga may dagta na sang salam, makasasala ng mga tao. Tapos nagdamo, amo to duwa. Ang tao nga hindi makasasala, ang tao nga makasala. Karon na makaluwas kalit ang tao nga hindi makasasala, amo makaluwas sa mga makasasala. So kung basihon naton sa tawhanon nga mga pamaagi, komplikado na ang tao. Pero wala man natabo. Mo ang sitwasyon. Hindi na ta makabutang nga kung may tao, kay wala gid sang tao. Pero may pagsupak, kaya lang wala sang silot. Walay kondisyon. Nga kundi sila, wala. Amo nang naitabo. Okay, so amo nang dagan.
So nakato si Jesus Christ dito sa Tartaros. Ginatawag nga prisuhan. Okay, amo nang gihambal rin mo, prisuhan mo, hindi sa Tartaros. Pero, amo ni mga consideration nga ina siya nga prisuhan ara sa Tartaros, hindi sa impyerno nga sa mga tao nga hindi luwas. Kaya ang mga tao nga hindi luwas nga ara sa impyerno, wala na napag-asa. Oh, patay na. But sing ano nga ang tanan nga mga tao nga nangamatay, hindi mo na madala sa ampo nga maluwas. Samtang buhi pa, may pag-asa pa ang tao nga maluwas. Kay desisyon na sa tao kung gusto niya nga siyang maluwas, pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Kung desisyon sa tao nga hindi siya gusto maluwas, pinagi siya hindi pagtuo kay Jesus Christ. Kay ang kaluwasan, wala na sa ibang nga pamagi, si Jesus Christ lang. Ano gali pulos tong pagbayad sa atong mga sala? Amo po na sila ni Pablo sa Galacia nga, kung ang tao maluwas lang sa iya nga ano ni sa maayong buhat, di wala pulos tong buhat ni Jesus Christ ibabaw sa krus nga pagbayad sa aton mga sala. Wala to pulos. Kaya ang purpose, ang tinutuyo nga si Jesus Christ dito sa ibabaw sa krus nga nagbayad sa aton mga sala para to sa aton kaluwasan. Dili sa tawhanon nga pamagi nga maghimo sa mayong buhat. Ang lain sa tao no kay gahimo siya sa mayong buhat puno ang talaksan siya. Sino wala magkuon nga akon buhat malain. Kay boy malain kay hindi iya. Wala sila mo ba? Oo. Siyempre, ang natawag nga self-righteousness ba nga tao siya ang kagalingon, ginahimo yung ganyang kagalingon nga matarong. Amo na makapamatuod siya ang kagalingon nga luwas siya kay siya mismo nagsisikon nga matarong siya sa iyang kagalingon. Walay tao nga makagaw sa kaluwasan. Sa iyang kagalingon kundi sa tao lang jud. Ada lang jud kay Jesus Christ. Paras pa ning sa kwan. Ba, nag-review lang ganita pero paras ning kwan tanaw daw ninyo sa Lucas 16:23. Lucas 16:23. Look. Kunano da sa inyo nga sa Ilonggo? 16:23. Hadis? Di gin-transliterate siya gali eh. Puro ha? Guys, ba nagyan mo yung hadis ya kung ano yan, Siol man dahil sa Quran sa Hebrews no? Sa Hebrews yun, hadis Greek. Greek may hadis. Oh. Pero arang Tartaros ra sa ano gyapon nga mga pamulong Greek na siya. Greek gyapon. Oh, Greek. Kay kuda impierno dra sa imo. Hadis yapon. Hadis gyapon. Aw. Kay abi ko King James. Kay sa King James dire sa Cebuano impierno eh. Dire sa Ilonggo man na imo. Kay King James revise ra kay nini ron. 16. Oh, 16:23. Address akon torment. King James man nga ano din nga King James sa English hell 16:23. Kaya diyan Ano dyan? King James. King James. Ate ano da hell? Hill. Oh hell sa King James. So tama pa ni nabutan dire. Hill. Ano na iya? Anas. Sana siguro hadis. Oh, hadis. Sagol na ang Ilonggo na sagol na. Hadis. Oh, hadis siya nas. Oh, nas pero impyerno dito sa hill. Hill dito sa King James. Oh. So amo na mga ma-clarify ka ba nga maintindihan nimo kanang maglapad ang imong pag-intindi. Kay kung magbasa kang isa to King James Hill
Diri hadis. Ano ni supak ni atong Bible kay lain nga pamulong. Kung particular gi ka kanang critical ka kay sa mga pamulong sa paggamit, may supak yan. Kaya ano nga Bible na. Pero kung intindihan nimo sa pag-usisa, kung searchful ka kayo kapag usisa ka, nan makita nimo kung ano na siyang bot. Sing ganon. So wala na ipagsupak nga sa pamulong. Sa iyang bot sing ganon. Pero ang pamulong lain. Kaya diri po nga puro King James ba ni torment ang nabutan diri. Diri torment ang isa diri. So ara naa na siya sa mga Bible scholars nga sa pagsulat kung ano iyang gusto gamiton. Pag gusto siya mo kung ano dra. Ang problema lang ang pagpaintindi sa nagapamati. Mao ang problema. So mao nang obligasyon sang pastor teacher or teacher bisan pa siguro evangelist. Basta ginatawag nga mga communicator. Nagapadayag sa pulong sa Dios. Ang importante na ang pag-intindi. Amo na nagatanaw ko halimbawa mga pastor kung karon kung masugatan ni uy ano man dito o gani bro ang kon ba ang membro ti pagtanaw ano na anong putsing anon siya na ti kundi mapadayag sang nagatudlo o pastor teacher wala so wala sang kalainan wala so kay di sa Lucas ni the rich man ang Lazarus ni mo be the rich man 27:31 kag mao po ni nga kung sa kuan na po diri halimbawa diri na po sa Luke 8:31 Luke 8:31 daw 8:31 halimbawa mangusisa ta sa mga pamulong sa Biblia nga kadadalman. Okay, sa King James kadadalman. Pero ang nas tanaw daw. Hindi. Ano na Ilonggo? English? Ay. O abis dira. Sa abis. Kay may demon possessed diri. Tapos siling sa mga demonyo. Jesus, ayaw kami anak sa Diyos bang giko niya diri? Jesus, nagpagitlo ay kay Jesus, hindi. Kay Jesus gali. Nga hindi sila dalon o hukman sa kadadalman o kung dito sa NAS, yung American Standard Bible, abis. So, kay nga aman, kay katong sa Genesis chapter 6, gidala sila sa Tartaros. Ang sunod nga hukom, diri ni sila dalon sa abis. Sa abis. Pero kung tanaw mo na, hindi. Ang sa Tartaros gid. Sa Tartaros nga napriso, diraron na sila. Ang mga tong sa kay Jesus Christ mga demonyo. ang karon nga mga demonyo sa abis na sila dalon. Sa abis. Sunod. So sa Tartaros pabilin anay sila. Di ko forward na sila. Hindi na. Pero kini sila tanan i-forward ni sila sa Lake of Fire. Si Candit. May ito sa Pambagalera, may isa-isa sa langap niya mga persuan Galera. Pero itakbo na sila sa linaw nga kalayo. Buo na. Dito tanan. Hindi na Tartaros, dili na torment mga pagantos o kon sa abis. So may mga padulungan na sila. Wala na sila nagsagol dira. Masilin tingala nga sa abis lagi sa NAS. Wala problema kung impyerno, sagol lang na. Impyerno na tanan. Kaya ako na yan ang parang atis siya, kadadalman. So now, amo na kung gitaw nga pangusisa, may posibilidad. Halimbawa, mao nang ilang ideya, konsepto, nga sa impyerno, ara si Satanas, ara ang mga demonyo, kag ara dito ang mga hindi luwas nga tao. Pero hindi. Ang mga dili luwas nga tao ara sa mga pagantos. Sila lang na dito mga tao lang na hindi luwas. Kag atong mga
Lawas sa nangasawa, hindi nangin lawas kundi ang nangasawa sa Genesis chapter 6, nga tao nga babae, gindala sa Tartaros. Karon ang mga demonyo karon nga ari pa sa ibabas kalibutan pagsasikang kami ni Jesus Christ, dalo na sila sa abyss. So walay tao kag demonyo nga ara sa impyerno. So amo na siguro ilang una nga may tao nga si Satanas ara sa impyerno. Kag may mga demonyo nga ara sa impyerno, kag ang mga tao di luwas ara sa impyerno tungod sa mga badbad sa English o kon sa Ilonggo nga impyerno. Impyerno lang tanan eh. Pero kung tanong nimo sa Greek kag pangusisaon nimo sa mga pagtulunan, may lain-lain nga impyerno. Pamulungan. Nga mga pamulungan para sa abyss. Pero kuros na sila tanan pag-antos dyan, pag-antos. Oo, Tartaros, pag Abyss, oh, pag-antos sa mga pagantos na tanan kay paghukom na sa Dios sa ilam mo. Mga pagantos sa tanan. Kita mo the rich man and the Lazarus. Hangyo pagani siya kay Antos ito. ganto siya eh. Kaya ang karon niya sa langit, prusta ng kalipay. Amo ang sitwasyon. Okay. So, diri tataman sa pagtuon, no? Tapos Doon ano ni, tawag chasing of rabbit, nagdagan ta sa mga pangusisa. Na introduction pa lang to nga nagligad, pero siyempre ang mga pagtulunan gakwan eh. Ano ni, lapad ba? Ang imo nga paghangop sa pagkilala. Sige, mag-aampo ta. Okay, nakabot kita sa tawag 76 minutes. Let's pray. Sa imo blaan nga amay, amahan, salamat kayo sa mga higang ginatag nimo sa amon. Naghatag Ginoo sang kabulusgan sa among kalagino sa mga pagtulunan, sa mga pangusisa, mga kasiguruduhan, as how God the Holy Spirit teaches us. Confirm us Ginoo sa mga kamatuoran. Ngadra sa imong grasya sa imong pamagi. Salamat Ginoo sa espirituano nga pagintindi, espirituano nga paghangop nga sa mga pagpangusisa. Gani sa imong grasya sa imong pamagi nga dangop ta nang ginapasalamatan sa imong naging ginasalig. Pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.